Liza. Okay, ano po itong reklamo nyo laban sa inyong ex? Kapag narinig mo ito habang namamalengke sa Malabon City Public Market, walang duda. Nanggaling ito kay Lola Olivia. Gawin yon, Sinaktan niya po ako. anong klaseng pananakit po, ma'am? Pinapart niya po ako. Mula alas 4 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi, ang duty ni Lola Olivia sa palengke araw-araw. Paminta, kamatis at kalamansi ang kanyang paninda nung amin siyang puntahan. Kapag konti na ang bumibili, magsiesta muna si Lola. At siyempre, bubuksan ng cellphone para manood ng paborito niyang YouTube channel, ang Rafi Tulfo in Action. Nanonood ako ng cellphone, kuminsan pagka medyo inaantok-antok na ako, medyo magpapatugtog naman ako ng kanta. Ang cellphone na ito, ipinangutang lamang ng anak niyang si Dindo para makapag-enjoy naman ang kanyang ina sa trabaho. Unang-una, para ma-monitor ko siya. Natawag-tawagan ko, Nay, kumusta ka na dyan? Kumain ka na? Nasaan ka? Anong ginagawa mo? Tapos para malibang din siya kasi nanonood dyan ng mga sa YouTube. Lalong-lalo na yung kay Idol, yung kay Rapi Tulfo. Pero noong April 17, bisperas ng kaarawan ni Lola Olivia, nanood pa rin siya ng videos ng RTIA nang biglang lumapit ang isang lalaki. Inakala ni Lola Olivia na bibili ito o napadaan lang. Pero maya-maya, bigla na lang daw nitong inagaw ang cellphone niya. Kung gaano kabilis ang mga pangyayari, ganon din kabilis na naglaho ang nang-snatch sa cellphone niya. Nanonood nga ako noon sa kay Tulfo. Dahil inilalabas ko yun, mga alas 3 ng hapon. Wala pang 20 minutos na nahahawakan ko, inisnatch na. Marahil, sasabihin ng ilan sa mga nanonood ngayon, cellphone lang yan. Pero hindi sa tulad ni Lola Olivia na sa edad na 74 ay kayod kalabaw pa rin sa paghahanap buhay. 25 years old pa lamang si Lola Olivia nang siya'y mabiyuda. Hindi na siya muling nag-asawa at nag-focus na lamang sa pagpapalaki sa dalawang anak. Nagpapasalamat ako at siyang naging nanay ko dahil unang-una, yung pagmamahal niya sa aming magkapatid is hindi nga masusuklihan ng kahit na anong kayamanan dito sa mundo. Saka yung iba yung pagmamahal niya sa amin. Buong buhay niya, hindi na siya nag-asawa. Tinuon niya na lang yung buhay niya para sa aming magkapatid. Di nagtagal, nagkaroon din ng sariling mga trabaho mga ito. Ang bunsong si Dindo, nagkaroon na rin ng sariling pamilya. Pero ni minsan, hindi raw nang hingi ng sustento sa kanyang mga anak si Lola Olivia. Si nanay, sanay ang mag-isa. Saka si nanay, nung kinukuha ko siya, lalo siyang nagkakaroon ng sakit. Gusto niya yung kumikilos siya, gusto niya gumagalaw siya. Saka dun sa bahay na yon, sa inuupahan nila, is gusto niya laging parang nandun yung alaala ng kuya ko. Ayaw niya din magpabigat sa akin. Ayaw niya din na yung kumbaga sa may obligasyon ako sa kanya na dapat ko siyang tulungan o hindi siya, ayaw niya. Sa kabila niyan, tuloy sa pagbabanat ng buto si Lola Olivia para sa sarili niyang pangangailangan. Aminado si Lola Olivia, hindi malaking kinikita sa pagtitinda ng paminta at gulay sa palengke. Pero sapat daw ito para sa kanya na nabubuhay ng solo. Ayaw daw maging pabigat ng 74 years old na si Lola Olivia sa kanyang pamilya. Kaya sa kabila ng kanyang edad, tuloy-tuloy pa rin siya sa pagbabanat ng buto. Madilim pa sa labas, sigurado tulog pang lahat. Pero si Lola Olivia, gising na. Magkakape lang siya, saka dediretso sa palengke para sa isa na namang araw ng pagtitinda. 48 years na ako nagtitinda rito sa Malabon, kaya lang wala rin ako naiipon, puro Bangko Inidoro, gawa ng ginagasto sa pagkain araw-araw. Pag-amin ni Lola Olivia, bago siya regaluhan ng kanyang anak na si Dindo ng cellphone, maraming mga oras na nababagot siya. Naghahanap ng kausap, kuminsan nawawalan din ng gana. Pero
Noong nakakapanood na siya ng Raffy Tulfo in action, abay, nabuhayan daw siya ng loob. Ang hindi ko nalilimutan doon yung may tinatawagan siyang pulis na nagmamatigas yung pulis sa kanya. Kaya huwag daw sanang ismulin ang kanyang hinaing at sabihing, cellphone lang yan. Siyempre, masama ang loob ko noon. Pero sinabi ko na lang na, sige, kanya na, baka mas kailangan niya. Isang buwan na ngayong mula nang ma-snatch ang kanyang cellphone. Pero hinahanap-hanap pa rin ni Lola Olivia ang panonood ng Raffy Tulfo in action. Hindi gusto ko rin magkaroon ng isang cellphone. Gusto ko rin magkaroon ng isang TV kahit maliit lang. Para may panooran ako bago matulog. Labis akong naantig nang mabasa kong kwento ni Lola Olivia. Kung tutusin, sa kanyang edad, dapat hindi na siya gaanong napapagod at nai-stress. Ang simpleng mga kahilingan niya, gaya ng panunod ng paborito niyang mga video, dapat napagbibigyan. Pero ngayon, dumating na ang araw ng kanyang pinakahihintay. Ay, Rapid Idol! I love you, Lola. Lagi kita pinapanood. Oo nga po, Lola. Upo kayo, Lola. Ang nakatuloy yung cellphone na sila Santo. Oo nga po. Oo nga po. Pinapanood kita, wala pang 20 minutos. Ginagaw na nga cellphone. Kinabukasan, birthday ko. Lola. Ay, salamat. Salamat po sa pagpunta. Salamat. Ha? Lola, naiyak ako sa tuwa nung marinig ko yung kwento ninyo. Kasi favorite nyo raw ako at ang kalibangan nyo is panoorin lamang ako. Nakakatuwa naman, Lola. Ilan pong anak nyo? Dalawang lalaki. Tapos nung nakarang araw naman pangalay ko naman sa October. Gusto ko naman sa baga, kaya inom. Ayun, Tapos na-stroke nasobra pa. sa inom. Na-stroke pa nung sa baga may mga stroke. Pag-stroke kayo na. Ako na lahat nag-askas ng ano. Kayo, Lola, may mga maintenance kayo. O, bibilang kayo ng maintenance. Ano bang mga maintenance nyo? Ilan bang maintenance nyo? Ang gamot. Ano, Losartan at saka yung metformin. Metformin. So, blood sugar yun, Lola. Blood sugar at saka O, high blood. saan kayo kumukuha ng maintenance ninyo? Sa center. O, sige, Lola, bibigyan ko kayo palagi. O, kung wala sa center, kung naubos na, kontakin nyo na ako para bigyan ko kayo. Pagkain ko ng tangalay sa boteng Pepsi. Pag merienda ko, Pepsi. Panghapunan ko, Pepsi. O, kaya pala kayo na-diabetes. Ay, Grabe naman kayo. Noon yun. hindi pa usang diabetes noon. Ano, diabetes? Yung diabetes na uso pala ngayon. Hindi pa uso noon ang diabetes. Ano mo na pala, di pala uso diabetes? Hindi uso ang diabetes Ngayon noon. na nauso kasi ngayon na yung mga tao natutong uminom ng maraming soft drinks, kumain ng mga matatamis. Sobrang saya ko po, Lola. Nalaman ko po yung istorya ninyo, kaya nga po pinapunta ko kayo rito para ma-meet kayo in person. Meron po akong regalo sa inyo. Saan yung regalo natin kay Lola? Una sa lahat, itong cellphone na-snatch sa inyo, ito po, pinabalik ko. Maraming salamat po. Ito. Yan mula nga noon, hindi lang ako nakapanood. Oo. Tapos Lola, may request daw kayo na TV para mapanood nyo ako sa TV. Hindi lang sa cellphone. Ito po, TV, smart TV. Ayan. Okay? At siyempre, meron pa tayong isang regalo. Music naman, Lola. Mahilig daw kayo sa music. Ito naman, Lola. Si Eddie Peregrina at saka si Victor Wood ang aking pinakikinggan. Ito. Pampatulog. Maraming salamat Meron po. pa ay konting ayuda po sa inyo, Lola, para pampuhunan nyo. Sa ano, yung wallet ko. Yung wallet ko. Bigyan ko si Lola.
Magkano kayo puhunan dyan kay Lola? Bigyan natin si Lola ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ay naku, maraming salamat po. Maraming salamat po. Naku, wala ka naman po, Lola. Regalo ko po sa inyo yan, Lola. May problema ako. Anong Kasi problema po, Lola? Yung anak ko kasi, yung sa SS ng anak ko, Opo. ay wala kaming OR. Ako nang bahala, Lola. Solve. Solve. Yan. Sige po. Sige, kakausapin po kay Lola ng mga staff ko. Ayusin natin yung problema niya, okay? Sa SSS, akong bahala. Idol Rapi Tulfo, maraming salamat po sa lahat ng ipinagkaloob mo sa akin. Salamat po sa TV, sa money, sa radyo, sa cellphone, at saka sa maintenance ng gamot, at saka sa SS assistance. Maraming salamat po.